One time, the New Filipino Time, alas 12:03 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Apila ni Mayor Binay, pinare-resolba muna ng Senate Florimon Subcommittee with finality bago ipagpatuloy ang pagdinig sa Makati City Building 2 anomaly. Pangulong Aquino at Vice President Binay, kapwa bumagsak sa pinaka-latest na Pulse Asia Survey. Pagsa publiko ng bahay ni PNP Chief Purisima, masyado lamang na-exaggerate kumpara sa actual visit, ayon po yan sa PNP. Brigada Balita Nationwide. At pressure mula sa maraming sektor ng lipunan makatutulong sa pagtigil ng recruitment ng IC sa Mindanao. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid pa rin sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Brigada Cheryl Ann Aldave. At ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Martes, Oktubre 7, 2014. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Brigada Balita Nationwide. Ipinaubayan na lamang ni Senate Florimon Committee Chairman Senador Teofisto Ginggona III sa subcommittee ang pagresolba with finality sa naging apila ni Makati City Mayor Junjun Binay bago ituloy ang itinakdang pagdinig sa kontrobersyal na Makati City Building 2 anomaly. Paliwanag ni Ginggona na maaari na lamang ituloy ng subcommittee na siyang pinamumunuan ni Senador Coco Pimentel kung kailan nila riresolbahin ang jurisdictional challenge. Git kasi ni Ginggona na nakasaad sa Section 20 ng Rules of the Senate na siyang nagpapahintulot sa subcommittee para gawin kung ano nararapat para sa pagdinig kaugnay sa isyo. Napag-alamanan noong Setyembre 25, naghain ang kanyang apila si Mayor Binay upang hilingin na hindi na lamang siya dadalo pa sa pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y anomalya sa Makati Project. That until the jurisdictional challenge is resolved by the subcommittee with finality, it is logical and proper that the hearings of Senate Resolution 826 be held in abeyance. They have to resolve with finality muna. The subcommittee has to resolve with finality the jurisdictional issue and its motion for reconsideration before they can proceed with the hearings on the issue. Si Senador Teofisto Ginggona III. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Ipinagpapaliban na muna ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Teofisto Ginggona III ang pagdinig ng subcommittee nito sa issue kaugnay sa sinasabing mga maanomalyang proyekto at kontrata sa lungsod ng Makati. Sa isang pahayag, sinabi ni Ginggona na hanggat wala pa umanong final ruling ang subcommittee na pinamumunuan ni Senator Coco Pimentel, kailangang held in abeyance muna ang pagdinig. Kaugnay nito, ibinalik naman ni Ginggona sa komite si Pimentel o ni Pimentel ang pagresolba sa nakabinbing motion for reconsideration ni Makati City Mayor Junjun Binay na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng komite ni Pimentel na magsagawa ng investigasyon. Una rito, hiniling ng alkalde sa pamamagitan ng kanyang abogado na ihinto ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee dahil sa jurisdictional question, dahil malinaw umanong hindi na in aid of legislation ang ginagawa ng mga senador.
No more, because as stated, the power to rule on jurisdiction, including motions for reconsideration, in accordance with the rules. In accordance with the rules, Section 20 states that the subcommittee has the power to rule on that. Ang tinig mga kabrigada ni Senator Ginggona. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos ng publiko laban kay PNP Chief Director General Alan Purisima, binigyang diin naman ngayon ni PNP PIO Senior Superintendent Wilben Mayor na kanilang nire-respeto ang anumang interpretasyon ng taong bayan. Kasunod na rin ito ng pagpasilip ni Purisima ng kanyang bahay kahapon sa mga media sa San Leonardo, Nueva Ecija. Sa panayam ng Brigada News FM kay Mayor, masyado lamang exaggerated ang report kaugnay sa bahay ni Purisima na ani mga mumurahing materyales lamang ang ginagamit. Ayon sa PNP spokesman, bahala na lamang ang taong bayan na magusga lalo na't wala namang umanong itinatago si Purisima. Binigyang diin din ng opisyal na sa kanyang panunungkulan ay kaya umanong ipundar ng isang PNP chief ang nasabing ari-arian dahil sa tagal na rin sa kanyang serbisyo. Siguro sa tagal naman ng pagpupunyagi ng isang opisyal, sa tingin ko naman ay kaya naman niya magpundar ng mga ganong properties sa kanyang serbisyo. Tinig ni PNP PIO Senior Superintendent Wilben Mayor. Brigada Balita Nationwide. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Samantala, hindi umano kumbinsido ang mga complainant sa kontrobersyal na ari-arian ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Kasunod ng pagsapubliko sa bahay nito sa may San Leonardo, Nueva Ecija, kasama ng mga media. Ayon kay Perfecto Tagalog, ang Coalition of Filipino Consumers, isa sa mga complainant ng kasong isinampa sa Office of the Ombudsman. Binigyan din nito na hindi umano kayang ipaliwanag ng PNP Chief ang kanyang ari-arian, batay na rin sa kanyang pahayag na umaabot lamang ito sa 2.7 million pesos. Sa isang pahayag ni Tagalog, mas mabuting ipaliwanag na lamang umano ni Purisima ang kanyang iligal na pagtanggap ng donasyon at questionabling ari-arian sa korte. Hindi naman nagustuhan ni Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC. Ay naging paliwanag ni Purisima kaugnay sa sinasabi nitong ordinaryong bahay na isa naman umanong mansyon. Brigada Balita Nationwide. Samantala naka-standby ang ating kabrigada nga si Leo Malikden dyan sa Palasyo ng Malacanang. Umano'y recruitment ng IC sa mga eskwelahan sa Mindanao, tinututukan. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Pinalaman ng Malacanang ang publiko hinggil sa mga balitang nagsagawa ng recruitment sa mga eskwelahan sa Mindanao ang mga miyembro ng Islamic State of Iraq and Syria. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na nakatutok sa nasabing report ang mga otoridad upang matiyak ang seguridad sa lugar. Una nga dito ay marami kasi ang nalangamba sa report na mayroon ng mga miyembro ng ISIS ang nag-iikot sa mga eskwelahan sa Mindanao para manghikayat ng mga estudyante na sumali sa kanilang pakikipaglaban kapalit ang mga pangakong pabor sa kanila tulad ng pera at kapangyarihan. Matatandaan din na kinumpirma ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na mayroon ng isang grupo ng mga na-recruit mula sa Mindanao ang nasa Middle East ngayon para makipaglaban pabor sa ISIS. Mula sa Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines, AFP, na malaking tulong umano para mapigilan ang mga kabataang Muslim sa Mindanao na sumali sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang pagbibigay ng pressure mula sa iba't ibang mga sektor ng lipunan. Ito ang binigyang diin ni AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok. Sa kabila ng report na patuloy ang recruitment ng ISIS sa mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo kabilang na sa Pilipinas. Kaugnay nito, mahigpit ang pakipag-ugnay ng militar sa maraming sektor tulad na lamang ng religious sector, local government units or LGUs at mga counterparts sa ibang mga bansa para magkatulungan na mapigilan ang paglaganap ng pambubulabog ng ISIS. Ayon kay Cabunok, malaking tulong umano ang social media kung saan aktibo ngayon ang mga kababayang Muslim sa Mindanao na naghahayag ng kanilang pagkundina sa hindi makataong gawain ng ISIS. Brigada Balita Nationwide.
Sa iba pang balita, kapwa nagtamo ng pagbagsak sa kani-kanilang approval at trust ratings sina Pangulong Benigno Aquino III at Vice President Jejomar Binay sa pinaka-latest third quarter survey ng Pulse Asia. Sa pag-aaral na isinagawa noong September 8 hanggang 15, si Binay ay nagtala ng 15 percentage point drop matapos maitala sa 66% ang approval rating nito mula sa 81% record noong Hunyo, habang nasa 64% naman ang kanyang trust rating mula sa 79% record. Bahagyaring bumaba ang rating ng Pangulong Benigno Aquino III matapos bumaba sa 55% ang approval rating nito mula sa 55% noong Hunyo at 53% naman ang bago nitong trust rating mula sa naunang 54% record. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala muna kabrigada, Brigada Luna, ang nagagandahang dilag sa harapan ko ngayong tanghali. Ano ba hinahanap ng isang babae sa isang lalaki para daw pang matagalang relasyon? Siyempre yung tumatagal talaga. Ako yung matikas. Ito. Yan. Kumukumpas yung technical, no? Sapat na ba ang mahaba lang o mahabang panahon ng pagsasamahan? O mas gusto niyo bang dalawa yung mas malaki? Ha? Malaki. Siyempre, tsaka matigas. Mas malaki ang pundasyon ng tigasain pag-iibigan, siyempre kabrigada. Maliban dyan, nais din nila ng matagal. Mas matagal ang pagmamahalan sa gabi-gabing paglalambingan. At siyempre ma-achieve yan kabrigada. Dahil yan sa tulong na rin, pag may asawa na ba kayong dalawa? Wala. Ayun. Kailangan nyo Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Isang kapsula po lamang. Pag kayo mag-asawa na ha. Isang kapsula lamang, 30 minutes bago lovemaking, 24 oras kang matagal. Dahil ikaw kabrigada ay naka-Drive Max. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito kabrigada, tayo po ay live ngayon na napapakinggan nationwide, lalo na dyan sa Brigada News FM sa Cebu, Brigada News FM sa General Santos City, Brigada News FM sa Zamboanga City, Brigada News FM dyan sa Coronadal City. At maging dyan, Brigada News FM Toledo City, Cebu, Brigada News FM Cotabato City, at Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan. Ganun rin sa Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo Aklan, at Brigada News FM Daet Camarines Norte. Brigada Balita Nationwide. mga kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating balita. Live na siyang inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada, Brigada Luna Agimat, Brigada Cheryl Ann Aldave, at ako naman si Brigada Geoffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok kabrigada dito sa Brigada News FM at maging sa www.brigada.ph. One time the new Filipino time, alas 12 at 16 ng tanghali. That time check was brought to you by Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule.